people, from the church, from the military, from us, the civilians. Merong koalisyon na nagsusulong ngayon ng paniningil sa mga politiko na marami ng utang sa ating taong bayan. Panahon na bayaran. Bayan ay naniningil na sa mga politikong mga suwail. Sabi nga, the Filipino people deserve a good government. May tama ba rito si BBM? Saturday Live. Second hour ng ating Fun Saturday Live. Puso ko sa bayan ko. At kasama pong lagi ang inyong abang lingkod tuwing araw ng Sabado. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Sisimulan natin ang second hour ng ating Fun Saturday Live. Ang ating Ugnayan, pakinggan. dito lamang po yan sa atin sa ating Fun Saturday Live. Inside, Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan kong minamahal, magandang araw po sa inyong lahat. Araw ngayon ng Sabado, ika-24 ng buwan ng Agosto. Ako'y natutuwa sapagkat yung pinasimula noong mga naunang mga retiradong general noong Pebrero, I think, 13 or 23, hindi ko maalala. Last year, 2023, nagtatag sila ng grupo ng mga retiradong general. Yan ay binubuo ng 20 at the time, 20 generals. At the time na kanilang binuo, at ito ay tinawag nilang AMI. Tinitingnan ko yung original na pangalan nila rito sa aking listahan eh. Hindi ko na maalala. Tumatanda na kasi si Jundi Valencia eh. Tumatanda na si Jundi eh. Kaya madalas na nakakalimutan na yung mga prueba eh. But anyway, last year, 2023, 20 mga general ang nagtatag ng samahan. Ang samahan ay tumutumbok sa mga tauhan natin sa gobyerno. Isinusulong nila anti-corruption campaign. Nais nilang linisin ang gobyerno. Kaya lamang 20 general, sariling kilusan, parang walang nangyari. Walang nangyari. Kaya itong nakalipas na a week ago, ay, in fact, hindi a week, 2 weeks ago, yung grupo naman ni General Balutan, na binubuo ng 79 na mga retiradong general, bumuo rin ng kanilang sariling grupo. Yan ay detalyadong i-presenta natin sa ating programa last week. Na sinabi ko na nga sa ating broadcast nung nakalipas na Sabado, na yung mga issues na yun na tinalakay ng 79 na mga retiradong general ay masusing binalangkas na natin. Masusing pinag-usapan na natin mga issues ng graft and corruption, nepotism, dynasty, etc. Pinag-usapan na natin yan. In fact, binigyan ko pa kayo ng mga pangalan ng mga tao na dapat usigin. At ako'y natutuwa sapagkat ngayong araw na ito ay solido sa sequel ng ating mga dating general na nananawagan ng pag-aal sa issue. Ngayong araw na ito ay natutuwa tayo sapagkat kahapon, Friday, 23 ng Agosto, doon sa Club Filipino. Natandaan ninyo ang lugar na ito diyan sa Quezon City? Green Hills, sa Quezon, San Juan pala. Green Hills, San Juan. Club Filipino. Kung sa Ingles ay Club Filipino. Pero sa atin sa Pilipino, Club Filipino.
Natatandaan ninyo, diyan nagsimula ang People Power noong 1985? Club Filipino. Diyan nagsimula. Cardinal Sen, mga tauhan ng simbahan, mga politikong mga matatayog at magagaling, mga politikong tunay na nagmamahal ng bayan, nakiisa. Sa mga Katoliko, pinamumunuan ni Cardinal Sen. Club Filipino. Orihinal na lugar na kung saan ay idineklara ang kanilang paglaban sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Noong Biyernes ay muling naging matingkad ang lugar, Club Filipino, Green Hills, San Juan, Friday, August 24. Nagkaisa ang mga retiradong general, ang mga tauhan ng simbahan, at ang mga civilians, mga mamamayan, sa kanilang panunumpa. Ang tawag ko rito, the third wave of military personnel with the church and the people para sa ikauunlad ng ating taong bayan at ng ating bansa. Etong alyansa na ito, alliance, sabi ko na nga, the Third World Alliance, ito ay tinawag nila ngayon na anim. Alyansa ng pagkakaisang mamamayan o nagkakaisang mamamayan, 6, sabihin ko nang gawin na nating 60 milyon na mga Pilipino. Mayoriya na yan ng mga Pilipino natin para sa ikauunlad ng bayan. Well, eto pong mga retiradong opisyal na ito, mga kababayan. Nais kong iparinig muna sa inyo itong balita na inilabas ng ABS-CBN para maliwanagan natin, makapagtipid ako ng oras ng diskusyon kung ano itong grupo na ito. Nagsama-sama ang mga dating opisyal na militar, taga-simbahan, negosyante at profesional, kabataan, kababaihan at civil society organizations para isulong ang mga legal na hakbang tungkol sa reforma sa halalan, wakasan ang mga political dynasty at labanan ang korupsyon sa gobyerno. Binuo nila ang alyansa na nagkakaisang mamamayan o ANIM. We will not campaign for a political candidate, a political party, or a party list. Para po tayo sa lahat, basta ang ating lalabanan yung tatlong issues. ANIM will not allow itself to be used to advance partisan interest. Kailangan po at tayong mga Pilipino ay muling makapagtaas noo kahit kanino. Kasama ni Adan mula sa hanay ng mga retiradong sundalo si dating AFP Chief of Staff at Defense Secretary Renato de Villa. Kung sa tayong mga retired military, kung tayo, pagkailangan natin ang ating mga kalambayan, samahan tayo upang magbago ang Pilipinas. Isa sa isusulong ng ANIM ang People's Initiative para tugdukan na ang anilay naglipa ng political dynasty sa bansa. ANIM, alyansa ng nagkakaisang mamamayan, will take a bold action by spearheading a people's initiative to enact an anti-dynasty law. We are called to action. The time for change is now. No to corruption. No to political dynasties. And yes, to electoral reform. Ayon sa abogado at batna si Alexander Lacson, magiging agresibo, puspusan at sabay-sabay ang gagawin nila mga pagkilos. Una, plano ng ANIM na maghain ng petisyon sa Korte Suprema para obligahin ang Kongresong magpasa ng batas kontra sa political dynasties. Aapila rin sila sa Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law. At ipadidisqualify nila sa Commission on Elections ang sinumang bahagi ng namununong political families na kakandidato sa halalan 2025 base sa anti-political dynasty provision ng 1987 Constitution. Kahit hindi natin siya ma-achieve this election, but right after the election, the work will continue. Sherian Torres, ABS-CBN News. Maganda ang mga issues, ha?
Yan ang isinusulong din ng programa natin ever since na tayo'y naupo sa harapan ng mikropono. 60 anyos na ang nakalilipas. 60 years. Bigo pa rin tayo dahilan sa lakas ng impluensya ng kasamaan sa politika sa bansa. So ang tanong, managumpay kaya ang mga ito kagaya ng People Power Revolution? Very significant place na kung saan nila sinimulan ito, Club Filipino, Green Hills, San Juan. In 1985, diyan nagsimula ang People Power Revolution. Ngayon, napakinggan ninyo si Sherry Antores sa kanyang report. Ang mga pinuno po nito sa mga retiradong opisyal, dating Major General Edilberto Adan, na siyang tagapangulo, chairman ng National Interest, Advocates of National Interest. Remember yung unang-unang mga general, 20 sila, nandoon si General De Villa, nandoon ang iba pang mga retiradong general. Ito yung sinasabi ko kaninang hindi ko maalaala. Unang bugso, the first wave ng mga general na retirado, Advocates of National Interest. Yan ay ibinuo nila last year, 2023, Pebrero, nandoon si General De Villa. Ngayon, nandiyan pa rin itong grupo na ito. And then, of course, ngayon, mas malakas sabagat maging yung simbahan headed by Caritas Philippine President Bishop Colin Bagafuro. Ang kanilang kampanya, walang korupsyon, walang political dynasty, at kailangan ng political reform sa bansa. 3 punto. Mabibigat ito, mga kababayan. Para kang sumusuwag nito sa napakakapal na pader na may pagitan ng mga asero. Napakabigat. Corruption, political dynasty. Pero kung nanagumpay yung people power noong 1986, baka may posible. Bakit? Sabagat ang ikatlong puwersa nito sa ikatlong wave ng operasyon na ito ay ang taong bayan mismo. Ateneo Policy Center lawyer and academic professor Alexander Lacson, sa panig ng mga sibilyan nating mga mamamayan. Natatandaan ninyo noong People Power Revolution? Mga nanguna rin riyan ay mga pare sa mga eskwelahan. Ateneo de Manila, na nangungunang mga ito riyan. Mga madre, nangunguna sila. Ngayon ay kailangang magkaroon din ng taong bayan ng inisyatibo na sumama dito sa ikatlong alon na ito, the third wave ng pagkakagising ng marami na dati mga PP. Sabi na June de Valencia, kailangang ipagdiinan natin ang PI. Sabagat kung PE, delikado raw, sabi niya, June de Valencia. Kaya yung mga dating PP, mga bulag at saka mga bingi, salamat sa Diyos, nandirito po sila kasama ngayon ng ating grupo na ito, na kung tawagin ay 6. Tandaan ninyo mga kababayan, ngayong mga panahon na ito, ang mga probinsya natin sa bansa, we have about 82, 85 provinces? Tama ba ako, Jundi? Ilang probinsya tayo sa Pilipinas? 85 provinces or 86? I'm not really sure. Ang nakakasiguro ako, 65 provinces sa buong Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga iisang pamilya lamang. Galing sa representative, governor, vice governor, board member, mayor, councilor, iisang pamilya. 65 provinces. Ayon dito sa aking tala na nakuha rito, ay pinamumugaran ng iisa, pinatatakbo ng iisang pamilya.
Parang Jess, tulungan nga ninyo ako. Ilan bang probinsya ang Pilipinas? 86, 85? Ang alam ko, 65 provinces in the country run, managed, and corrupted by families. At hindi lamang yan, meron tayong 255 districts sa ilalim ng mga kongreso. Tama ba ako again? 255. I think 255 districts in the country. Out of 255 na ito mga kababayan ko, 101, almost kalahati ng mga distrito na ito ay pinatatakbo ng mga dynasties, pamilya. Mga pamilya again. Isinali na from one member of the family to the other. 101 congressional districts sa bansa. Pinamumugaran ng mga ito. Kaya sabi nitong itong grupo na ito, may legal na paraan na gagawin sila para masagupa itong mga dynasty na ito. Nasabi ko na nga, para itong dalawang hilera ng hollow block na may asero pa sa gitna. Hollow block ito, may asero sa gitna. Ang issue ng political dynasty, ang issue ng mga corruption dyan sa bansa. Dalawang issues na may hirapan na buwagin kung ordinaryong tao ka lamang at ayaw kang makiisa. So, dito sa sa grupo na ito, sabi nila, well, unang-una idadaan nila sa legal na proseso. Mangangalap sila ng mga pirma, hindi para baguhin ang saligang batas kagaya ng isinusulong ng isang bobo diyan sa Senado, Robin Padilla. Etong signature na ito, People's Initiative, kung tawagin natin yan lagi, ito ay hindi para baguhin ang saligang batas, kundi upang makakuha ng lakas legal force na isusumite nila sa Supreme Court upang i-petition sa Supreme Court na utusan ng Kongreso na bumalangkas ng batas na magpapatibay sa anti-dynasty provision ng ating saligang batas sa Philippine Constitution. Kailangan lamang dito ay mga ayon dito sa record na nakuha natin, 12% ng overall voters number sa Pilipinas. 12%. Kung ibig sabihin sa 100, at least 12 man lang dyan ay pumirma, may susulong na yan, may legal basis na, may legal foundation na. Ang mga butante natin riyan, I think, ay 65 million. So, 12% of that, at least mga, kung 6, mga 8 million, or 9 million, or 10 million, pwede na. People's Initiative na isusumiti nitong 6 sa Supreme Court upang puwersahin ang Kongreso. Sabagat without this, tamang legal na kilos ito. Sabagat kung wala ito mga kababayan ko, napakatagal na itong dynasty issue na ito, anti-dynasty issue na ito. Diyan, may bill na riyan. May mga sandamakmak na resolution na nakatambak riyan. Hindi gumagalaw. Bakit? 101 congressmen, 101 provinces, I should say, congressional district, 101 congressional district ang pinamumugaran ng mga dynastiyang pamilya. Kaya paano mo maisusulong ito? Out of 255 district, 260 district sa bansa, 101 dito kalahati, kontrolado ng dynasty ng mga pamilya. Kaya yung inaagiw na, inaalamag na, binubukbuk na,
inaanay na mga resolutions anti-dynasty sa Kongreso, sa Senado, hindi gumagalaw. Gawa ng naandyan nakakulapol ang mga dynastiyang familia sa lawmaking body ng bansa. Kaya tama lamang ito. Pag nakuha nila itong lakas ng taong bayan, magsusumiti sila ng kahilingan sa Supreme Court na puwersahin ang Kongreso. At maganda rin itong kanilang adikain. I hope ito rin ay may patutupad na yung mga certificate of candidacy ng mga kandidato ay busisiin ng maigi. Ang aking panukala rito, busisiin ng taong bayan. At magharap sila ng formal na problema na petisyon sa COMELEC na sumasalungat sa kandidatura ng isang kandidato na nabibilang sa family dynasty. For the record at least, in the meantime, na ngayon na mahina ang kilos nitong grupo na ito. Now, para po sa kapakanan itong ating mga mamamayan, alam mo meron tayong pundasyon na ngayong medyo malakas-lakas na nakikita ko. Ito nga ang 6. Kung ito'y susuportahan ng taong bayan, sabagat walang magagawa itong mga retiradong general na ito. Maski noong una yung ANI, Alliance of, ano nga ba uli yung ANI? Yung unang grupo na itinatag nito, walang nangyari. Gawa ng ito ay pinamumugaran lamang ng ating mga sundalo, advocates of national interest, na pinamunuan ni Mr. Edilberto Adan, retired General Adan. Ang mga ito ay mga kasalamuhan natin ito nung araw, sina Mr. De Villa, sina Mr. Adan. Kaya lamang baliwala ang 20 na mga general kung walang suporta ng simbahan ng taong bayan. Kaya yung tinatag nila last year, Pebrero 2023, sumingaw lamang yung usok nung kanilang gawin ng kanilang initial meeting, namatay yung apoy. And then pumasok itong grupo ni General Balutan 2 weeks ago. Sumabog ang usok din. Ang dami ng usok. Mantakay mo, 79 mga retiradong general yun Mas malaki-laki. Umusok. Umulan. Patay yung apoy. Ngayon meron tayong 6. Sabi ko na nga, kung ang taong bayan, 60 milyon ng taong bayan ang sumama riyan, ayos na. Political dynasty, corruption, mawawala na. Kung masusunod ang kanilang mga nakatala na mga sequences of activities na kanilang gagawin. Matakay mo, corruption lang sa ating bansa, mga kababayan ko. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, Corruption Perception Index, out of 180 countries na isinailalim ng pagsusuri ng Corruption Perception Index, out of 180, 115 ang Pilipinas. From among the most corrupt. Mantakin mo yan. 115 out of 180. Isa sa mga pinakang koraptong bansa sa daigdig ng Pilipinas. Rodrigo Duterte time. In fact, isa na sa mga sumulong dito, naalala ko lang bigla. Si Mayor Magalong. Sabi ko na nga last time si Mayor Magalong ay nagtatag ng kanyang sariling anti-corruption group. Walang mahigit lang 100 na mga LGUs ang sumama sa kanya. All the rest tahimik. Ayaw, bakit? Masasagasaan sila Masasagasaan itong mga ito Kaya ngayon, nagkaisa ang grupo na ito. Gawa ng kung korupsyon din lang naman ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Last Saturday,
documented evidence nagsasabi na from 15 to 25% ng pera ng taong bayan napupunta sa korupsyon. 15 to 25%. According to records. Yan ay nung mga panahon. Ngayon nakita ko in another research na ginawa ko, sa panahon ni Rodrigo Duterte, mga kababayan kong minamahal, sa panahon ni Rodrigo Duterte, yung dating 15% to 25% na kickback ng ating mga public officials, ngayon ay 40 to 45%. Panahon ni Rodrigo Duterte. 40 hanggang 45%. Sa madalit sabi, kalahati ng funding na ipinagkakaloob ng gobyerno sa mga proyekto, mostly sa Department of Public Works and Highways, and particularly sa flood control, 40 hanggang 45% ng pera ni Juan de la Cruz napupunta sa corruption. Kaya sabi ko na nga sa titulo ng ating programa dito sa Insights natin, nais ko kayong bigyan ng babala kayong mga politiko. Babala! Galing sa taong bayan at sana ay suportahan natin ito. Marami na ang inyong mga inutang. Kayong mga miyembro ng mga political dynasties. Kayong mga merong koral ng mga cronies. May rancho ng mga cronies na pinamumugaran ng mga korupsyon na nagaganap. Kasama na ang pogo. Marami na ang utang ninyo sa mga Pilipino. Panahon na ang mga Pilipino ay maningil. Panahon na kayo'y magbayad. Panahon na ng paniningil sa mga politikong suwail. Sa mga taong bayan ng Pilipino is deserving a good government. Bayan, eto bibigyan ko ng ilang halimbawa lamang. Dito natin simulan. Sa sabi ko na nga nitong mga nakalipas na broadcasts natin, sa loob po ng 60 taong ko sa industriya na ito, 60 taon akong sa harapan nitong mga mikropono na ito. Ilang presidente na ang nakaharap natin, samantalang ako ay nasa industriya ng broadcasting. Diosdado Macapagal, 1964. Bago pa siya nawala sa pwesto. Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Ninoy Aquino, ngayon ay Rodrigo Roa Duterte. 8 mga presidente yan, mga kababayan ko. Ang aking hinarap sa mikropono sa 60 taon na paglilingkod ko. Of all these presidents, wag na nating banggitin yung mga pre-Macapagal period. Sabagat sa mga litrato lamang nila, makikita mo mga kapita-pitagan ng mga presidente na ito. Manuel Quezon, Laurel, Magsaysay, Garcia, mga kapita-pitagan yung mga litrato nila. Tingnan ninyong maigi. Pinag-aralan natin ito sa elementary, sa high school. Kapita-pitagan ng mga records. Well, of course, may mga corruption mga nasasabit. May mga anomaliyang nasasabit ang ilan. Pero hindi kagrabe ng kagaya ng 6 na taon ni Rodrigo Duterte. 60 years ako, mga kababayan ko, sa broadcast. 7, 8 presidente ang aking kinaharap. Of all these presidents,
si Rodrigo Duterte ang pinakang grabe. On the record yan. On the record yan. Sa bakat na andyan privado. Tingnan ninyo nga kababayan ko. Ito paniningil ito ng, sabi ni Sara Duterte, lahat ng mga ginagawa ngayon ay politically motivated against the Duterte family. I beg to disagree sapagkat ako naman wala akong political inclinations. Wala naman akong pakialam sa politika. Lalo tigit na wala naman ako riyan. Kaya lamang ang puso natin, ang dugo natin ay puso at dugong Pilipino. Simulan nitong panahon na ito, 2023, hanggang ngayon, unti-unting bumubulwak ang mga lobo na halos ay puputok na. Puputok na sa karimar-rimarim na mga pangyayari. Ngayon, unti-unti na mga pumuputok. Balikan ko ang ilan lamang mga kababayan just to give a guide and some idea dito sa mga proponents ng anim. Baka pwede nating isulong ito at simulan. O kaya doon sa mga nasimulan na, baka pwede nating tuluyan na samahan. Ilan lamang ito sa mga issues na siguro magandang starting points ng anim. Ano ha? Ngayon, ang ombudsman ay may mga nakabimbin na mga kaso laban sa mga politiko. Present and past politicians. Ito ay mga sangkot sa mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Siguro dito tayo magsimulang maglinis sa mga tao na ito. Although ito ay hawak na ng ombudsman, for example, pero siguro kailangan ng tulong. For example, one case in point, dating Health Secretary Francisco Duque. Mga government officials ito, kasama si Lloyd Christopher Lau. Ang mga ito ay binulatlat ang kanilang baho sa Senate hearing ni Senator Dick Gordon. Nabulatlat yung mga dokumentadong mga nagawa nito laban sa taong bayan. Nirebisa ng ombudsman, nakakitaan ito na mga solidong pundasyon, kaya may mga kaso. May of 2024, ang ombudsman ay nakatagpo ng probable cause, mabigat na ebidensya, upang isulong ang prosecution graft cases laban sa dating si Health Secretary Francisco Duque at Lloyd Christopher Lau, na dating pinuno ng Procurement Service, Department of Budget and Management. Ito ay dahilan dito sa mga overpriced na mga kagamitan para sa pandemic binili sa China, at hindi lamang overpriced, under quality, inferior quality. Kumbaga patapon na ginawa kung saang laboratorio doon sa China. Dahilan sa pagpursigi ni Rodrigo Duterte, magaling ito, gawa ito sa China. Kaibigan ko si Xi Jinping. Bili tayo niyan. Overpriced, inferior pandemic supplies. Ang problema ito, bantayan din ninyo ito. At that time, sa kasong ito, kasama diyan si Rodrigo Roa Duterte. Diyan sa partikular na kaso na yan, na napatunayan ng ombudsman na may solidong pundasyon upang ituloy ang kaso laban kay Secretary Francisco Duque at saka Lloyd Christopher Lau. Dapat on top of these names, Rodrigo Roa Duterte. Bakit hindi napasama? Sabagat may mga kaalyado ito ang sinasabi ko sa inyo. Mga dynasties, mga cronies, diyan sa Senado. Kasama sa original na findings ni Dick Gordon, ang pangalan ni Roa Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Ayaw permahan yung final report ng Senado
ng mga senador na kaalyado ni Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, although the case is very strong, wala yung pangalan ni Rodrigo Duterte. And then, another particular case in point, which is very, very fiery right now. Naglalagablab ang apoy nito. Ang mga hearing na pinasimulan ni Risa Hontiveros. May of this year. The same period na idineklara ng ombudsman ang soliding pundasyon ng kaso labang kay Duque at kay Lau. Pumutok din ang issue ng Pogo. Senate hearing, illegal Philippine offshore gaming operators o kaya Pogo. Sinalakay ang maraming mga establishmento riyan from Pasay City, Parañaque, Quezon, Manila, kung saan-saan pa sa Metro Manila. Lumabas ng Metro Manila, nakarating sa Porac, Pampanga. Dahilan sa mga ebidensya, lumaganap ang inspection, umabot sa Bamban, Tarlac, and then dumiretso sa Porac, Pampanga. Nasangkot ng mga pangalan. Alas Lee Alguo, hanggang ngayon nagtatago pa rin. Ang isa sa mga lead agencies dito ay ang PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, naandyan ang NBI, naandyan ang PNP, graft and corruption. At hindi lamang itong mga tao na ito sa Pogo, Alice Guo, public official, lumagana pa hanggang masabit ang ibang pang mga tao na mga cronies naman ng mga politikong gahaman sa pwesto, political dynasties. One particular personality, Apollo Kibuloy. Tandaan ninyo ngayon ay ilan yun? 2,000 na mga miyembro, 2,000 miyembro ng PNP at iba pang mga puwersa. Ngayong araw na ito ng Sabado Philippine Time, alas 4 ng umaga, sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Ayoko sanang banggitin ang pangalan pag si Kibuloy ang sinasabi. Blasphemous na gamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ sa ganitong uri ng aktibidad ni Apollo Kibuloy. 2,000 mga miyembro ng mga sundalo nandiyan ngayon. Alas 4 ng umaga, alas 5:30 bumukas ang pintuan. Of course, wala na si Kibuloy. 1.5 hours. Nandiyan 2,000 sundalo sa harapan ng gate ng Kingdom of Kibuloy. Of course, makakawala na yun. Wala na. Natagpuan na ba ngayon? Anong oras na? Alas 11:43. Natagpuan na ba ng 2,000 na mga pulis natin? Ang bihira naman kayo mag-operate. Alas 4 nag-ipon-ipon, 2,000 sundalo sa harapan ng Kingdom Gate ni Kibuloy. Alas 5:30 binuksan ang gate. Merong runway yung Kingdom ni Kibuloy papunta ng airport ng Davao City. Merong helicopter doon. May tunnel pa roon. Sabi nga nung raiding team, kaninang alas 5 ng hapon, Philippine time, ngayong Sabado, wala pang kalahati ng aming 42 buildings and establishments sa loob ng compound. Wala pang kalahati ang napupuntahan nila alas 5 na ng hapon. Alas 5:30 sila nagsimula. Kibuloy, bakit ganyang ka-powerful? Gawa ng political dynasty and political cronyism. Noong pang Hunyo 2024 ang issue na ito, mga kababayan ko. July, August na ngayon. Arrest order has been served. Wala. And another case in point, mga kababayan, kung nais nating ipagkaloob dito sa 6. Panawagan natin, gawin nating 60 milyon ang support. Ito naman, abuse of power.
simula nang siya ay naging vice president, simula nang siya ay naging alkalde ng Davao. Remember ang mga Duterte political dynasty, 33 taon sila na namayagpag sa Davao. 33 years political dynasty. So siguro itong 6, binibigyan ko na po kayo ng guide where to start kung saan tayo magsisimula. Political dynasty ang number 1 na issue nila. And then corruption. Eto na, sinisimulan ko na. Pinagkakaloob na natin itong mga issues na ito na pwede nilang pagsimulan. Very attractive issues. Kibuloy. Pagkatapos, Sara Duterte, kasalukuyan ninyong Vice Presidente. Dito natin masusubok ang tibay ng inyong paninindigan sa inyong anti-corruption, anti-family movement ng 6. Gawin nating 60 milyon. Simula nang manungkulan si Sara Duterte bilang Vice Presidente, saan ka nakakita ng umangal sapagkat nakaltasan ng 75 mga bodyguards, 75 bodyguards taken out by the PNP from the forces behind Sara Duterte. Umangal siya 75 na mga security guards na wala eh. Hindi bodyguards ang mga ito eh. Nawala. Inalis ng PNP. Umangal si Sara Duterte. Yan ay kung hindi kasing laki ng grupo na ito ang nakabantay sa isang politiko. May natitira pa siya mahigit 300 na mga bodyguards. Mahigit 300 mga bodyguards pa ang nakabantay kay Sara Duterte ngayon. Ayon nga rito sa report na tinanggap natin from Justice Department, 400 military and police bodyguards. 400. Akala ko nga 300 lang eh. 400. Umangal si Sara Duterte. A blatant disregard of people's money. Corruption, dynasty, power, naandyan. July of 2024. Also July of 2024. Si dating Senador Antonio Trillanes nagharap ng plunder, graft, and corruption charges labang kay Rodrigo Roa Duterte. Kasama riyan si Senador kasalukuyan Christopher Lawrence Bongo at iba pa. Dating Senador Antonio Trillanes IV. Ngayon lamang itong July 2024. Dahilan ito sa mga kaso na marami at ang isa rito namumukod tangi ay ang 16 billion na barkong pandigma ng Pilipinas na ayon kay Trillanes, anomalous ang pagkakabili nito. Matalinghaga, may anomalya. 16 na bilyong piso ng pera ni Juan de la Cruz ang ginastos dito. Mga issues ito na kailangan sigurong bulat natin. Foundation ng mga kilusan na itong 6 para maging lehitimo ang kanilang pagkakabuo sa pananaw ng ating taong bayan. Walang kalomya, walang panloloko, walang artificiality, totoo na makabayan. Eto, binibigyan ko na kayo ng ilang tip. Ito lamang na buwan na ito ng Agosto, mga kababayan ko, another, para malaman ng ating mga naandyan sa 6. Ngayong buwan na ito, na sinabi ni Justice Secretary Buyeng Remulla
na kung pupunta ang mga kinatawan ng ICC, International Criminal Court diyan sa Pilipinas, sabi ni Remulla, hindi sila makikialam. Well and good. At kung aarestuhin ng Interpol, International Police, hindi rin nila pakikialaman. Well and good. Bakit? Sabagat ito ay mga wanted ng international body. Sabi ni Panelo at saka ni yung mga kaalyado ni Rodrigo Duterte, ni Roque, hindi na sakop ng Pilipinas ang ICC. Pero miyembro tayo ng UN, miyembro tayo ng Interpol, ang Pilipinas. So, hindi man tayo sakop ng ICC, ang kamay ng Interpol ay walang limitasyon. So, siguro tulungan natin etong administrasyon ni Bongbong Marcos na mahikayat na siya sa pangalan ng hustisya na simula na para matapos na ang agam-agam nating nakabitin. Ano ba? Baka bukas makalawa, wala na si Marcos sa pwesto. May mamayagpag na naman itong mga ganitong uri ng tao. August of this year, hindi lamang yung issue ng ICC. Drug war. Bayan ko. Eto, mas matindi. Siguro kailangan nito unahin ng ating 6 at gawin nating 60 milyon ang suporta. Drug war ng bansa. Alam natin na naging mga front page ng mga pahayagan a few days ago ang pangalan ni Jimmy Guban. Jimmy Guban, dating pinuno ng anti-drug group ng Customs Bureau. Ngayon nakabilanggo. Sabi niya nga, 6 na taon na siya nasa bilangguan dahilan sa kanyang paglaban sa paglaganap ng droga sa bansa. Jimmy Guban humantad sa congressional hearing, itinuro si Rodrigo Duterte, itinuro ang mga anak niya, ang kanyang son-in-law, asawa ng Vice Presidente, na mga pinuno ng mga drug lords sa Pilipinas to the extent na may mga pinatay pa na mga karibal sa hanabuhay sa illegal na droga. Siguro itong ating 6, pwedeng ikalap itong mga issues na ito. After all, ang inyong laban, corruption and family dynasty. Dito sa droga, sangkot ang issue ng korupsyon. Dito sa droga na ito na sinabi ni Jimmy Guban, sangkot ang dynastiya ng pamilya. Issue na dapat sigurong dito natin simulan. Mga pamunuan ng 6, gawin nating 60 milyon. And then, hindi lamang yan. Nais kong idagdag na rin ito. Mga reports ng COA. Mga bagay na kailangan nating bigyan ng pagpapahalaga as source of information. Sino ba ang mga nasa record ng COA na mga congressmen, na mga senators, ng mga mayors, ng mga governors? Sino ang nasa record ng COA na merong mga anomalya ng korupsyon? Siguro magandang source ng information ito. Like for example, ang paggamit ng confidential fund. Korupsyon din lang naman ang pinag-uusapan natin. COA is the best source of information of corrupt government officials. Remember? 125 million confidential fund, Office of the Vice President. Ano nangyari rito? May investigasyon, namatay.
Siguro ito mga dapat nating tingnan riyan. 6. Gawin nating 60 milyon. Confidential Fund Office of the Vice President. Yung mga laptop, yung mga computers, Office of the Department of Education, DepEd. Siguro itong mga issues na ito, sangkot dyan ang mga government officials. Siguro dyan natin simulan. And of course, higit sa lahat, corruption, dynasty, West Philippine Sea. Sino ang mga nagbibigay ng proteksyon dito sa West Philippine Sea? Maraming Manchurians yan. Marami. Robin Padilla, isa riyan. Si Bongo, tatahimik pero kasama riyan. Si Bato de la Rosa, tahimik, ayaw bumitaw ng kahit isang salita laban sa China. Kasama riyan sa Manchurian. Mismong ang buong family dynasty ng mga Duterte. Yun ang milyon-milyon na sinusuportahan ng Chinese Communist Party dahilan sa West Philippine Sea. Manchurian candidates. Naalala ko tuloy, kumusta na nga pala si Martin Andanar? Ang tagapagsalita ni dating Presidente Rodrigo Duterte na anchorman ng CGTN. Yan ay diyan lang nakabase sa Beijing, China. Martin Andanar, Filipino, nangunguna sa propaganda ng China, beamed, nakatotok sa audience ng mga Pilipino. CGTN. May relay station dyan sa Pilipinas, kaya yung broadcast ng CGTN from Beijing ay napapakinggan ng mga Pilipino para sa mga Manchurians at mga makapili na mga Pilipino dyan sa bansa. Martin Andanar. Diyan mismo sa atin sa Pilipinas may mga tauhan riyan Nagbo-broadcast pa dyan sa PTV4. I don't know kung hanggang ngayon meron pa. Si anong pangalan yun? Herman Chu Laurel. Herman Chu Laurel. Kung bumanat ito sa Amerika, wagas. At kung ito ay magpakalat ng mga fake news para propaganda ng China, wagas na wagas. Herman Chu Laurel. Nagtatag pa ito ng kanyang Asian Century Philippines Strategic Studies. Pero ang laman nito nasa front page ng Global Times ng Chinese Communist Party. Bakit? Propaganda arm ng Chinese Communist Party. Ang kanyang vice director diyan, isang professor din, Ana Rosario Malinduguy, na resource person ng South China Sea Probing Initiative na nakabase sa Beijing, China. Ito rin ay isang mouthpiece ng propaganda arm ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Ito ang mga halimbawa ng mga makapili riyan sa atin sa bansa. Kaya sa ating mga naandyan sa 6, gawin ko ng 60 milyon. Sa mga pamunuan natin dyan, sina asa na ba yan? Sina Mr. Edilberto Adan, General, Mr. Adan, chairperson ng Advocate of National Interest in the side of the military, Ani, General Renato de Villa, Armed Forces Chief dati, and then sa panig ng ating simbahan, Caritas Philippine President, Bishop Colin Bagaforo, at saka sa mga civilians natin, headed by the Ateneo Policy Center lawyer and academic Professor Alexander Lacson. Pinagkaloob ko po sa inyo ang pwede nating pasimulan ng mga issues na siguro'y kailangan nating maayos na magkaroon ng resulta. Sa bakatlean ay lahat nakasalalay sa inyong adikain na
anti-corruption, anti-family dynasty, and pro-government reform. Yan ang inyong sinumpaan sa Club Filipino nitong nakalipas lamang na araw ng Biyernes, na sinusuportahan natin sa puso, sa salita, sa diwa at sa gawa. Sana ito ang maging tunay na makabayan at makapilipinong kilusan ng mga kasundaluhan natin, ng ating mga relihiyoso nating mga mamamayan, 85% Catholics, at sa ating mga mamamayang Pilipino na hopefully ay magkaisa para sa tunay na pagpapatupad ng mga pangarapin ng tahimik, silent na mga Pilipino. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan ko, sana po ay makapagdulot man lamang tayo ng konting kaalaman dun sa mga nais talagang magkaroon ng reforma sa bansa. Kasama pa riyan si Bongbong Marcos? Yun ang tanong. Well, yes and no. Sabi naman itong anim, hindi ho kasama roon ang pagpapatalsik kay BBM. Pero sasabihin ko na, akin ito. Kung ang issue natin ng graft and corruption, family dynasty, at ang reform ng ating society, kayo na ang humusga. Puso ko sa bayan ko. We are watching Love and Regards. Sabi ng aking kapatid si Ate Nens. Thank you, Ate Nens. Wish you well, wish you good. Ingat tayo riyan. And the whole family, Ate Nena, dyan sa Legazpi. Thank you. At saka sabi ni paring Edgar Allen Kalingking, Herman Tiu Laurel, pro-China related po ba sa Agriculture Secretary? I don't know. Hindi ko alam. O nga no. I don't know. Ibang Laurel na sinasabi ko, Herman Tiu Laurel. I don't know. No answer, pare ko. June de Valencia, si Tolentino ay kumalas na sa Rat Pack. Go Padilla de la Rosa. Alam mo pare ko, paring Jundi, si Senator ba ang tinutukoy mo, Senator Tolentino? Ang sagot ko riyan yun ang sagot ko na lang dyan, pare ko. Saturday Live. Ang aking asawa, sabi niya ba, 82 provinces tayo. At present, Division of the Philippines. Administrative Division, 82. Okay lang, thank you. Alright. Okay. Ang aking may magaling, no? May asawa kang ganyan, no? Pero nakalimutan niya yung kape. Ngayon lang ako binigyan ng kape. Nakalimutan niya yung kape. Nahihabol din, siyempre. Sabi ni June de Valencia pa rin, Guban following the footsteps of Percy. Wag naman sana paring mapagaya. Sabagat kailangan natin ang verbal na mga testimonya ni Jimmy Guban. Ako'y naniniwala na itong kanyang recantment ng kanyang mga unang mga nasabi ay may mga basihan ng katotohanan. Maybe not all. There are probably some subjective issues
in his favor. Pero doon sa mga detalye, pare ko, kailangan na busisiin ang husto. Nagkamali lamang riyan si Dick Gordon sa kanyang desisyon noon labang kay Jimmy Guban. That is my personal opinion. Base ko yan sa mga pagtugaygay ko sa hearing ni Dick Gordon at the time. Noong panahon kasing yun, ay pusikit pusakal na pro Duterte si Dick Gordon. Sa kanyang political ambitions, kailangan siyang makisayaw kay Rodrigo Duterte. Unfortunately, hindi niya makayanan ang grabe ng mga issues labang kay Rodrigo Duterte nang malantad ang koneksyon ni Michael Yang ng family at ng mga droga na dumating after ng issue ng magnetic lifter. Yan, pare ko paring Junday. Si Pope Francis nga 135 close in protection, honor guards lang. 135 close in. Pero mga well-trained yung mga security niya ng Papa. Gawa ng ang syudad, ang country, ang bansa ng Roma, gagaparangkot pero 135 security guards. Well-versed yan sa lahat ng uri ng martial arts. Pero mantakay mo, Papa yan ha. Ang pinakang pinuno ng ilang bilyon bang Katoliko? 2 billion? 1 billion? Roman Catholic sa buong daigdig. 135 ang kanyang security. Si Sarah hindi. 400 400 security ni Madam Vice President. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Inalisan ng 75, may natirang 400, umangal pa rin ang ating Vice Presidente. I love you! I love you! Kinaltasan siya ng 75 mga security guard. May natirang 400, umangal ang presidente. Political prosecution. Tama na, Noy. Tama na, Noy. Tama na.